Today, gagawa tayo ng tiger roll cake. Hindi lang maganda yung kulay nito. Napakalinamnam pa. Saktong-sakto lang talaga. So tara, subukan nyo na din gawin. Dito nga meron akong 5 pirasong large size na itlog. I-separate lang natin yung egg yolk sa egg whites. Uunahin natin gawin yung ating roll cake o yung ating chiffon. Pero ito, kaiba to sa recipe natin ng taisan or chiffon dahil ito, mababa lang yung flour niya para madali natin siyang mabend, hindi siya basta-basta napupunit. And bouncy din to. So dito nga sa ating 5 pieces na egg yolks, winis ko yan hanggang maging frothy and pale in yellow. Tapos lalagyan natin yan ng 1/4 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, 1/4 cup ng chiffon aid para talagang malambot, 1/4 cup ng milk, pwede rin ng water, and then yung ating ube emulco. Para talagang palong-palo yung flavor, naglagay tayo ng 2 teaspoon. Ang ganda ng kulay nito, hindi siya nag-fade kahit i-bake nyo, and talaga namang masarap. So dyan, magsisip na din tayo ng 3/4 cup ng cake flour. Make sure na cake flour yung gagamitin nyo para talagang na i-bend, nagiging flexible yung cake. Hindi siya basta-basta napupunit kapag ni-roll. Naglagay din tayo dito ng 1/2 teaspoon ng baking powder and then imimix na natin yan. Medyo malabnaw yung ating cake batter pero okay yan, ganyan talaga. So dito na tayo sa ating meringue. Yung ating 5 pieces na egg white, i-whisk ko yan hanggang maging frothy ng bahagya, magbubbles na siya. And then tsaka tayo maglalagay ng 1/2 cup ng sugar. Pwede naman lahat pero unti-untiin natin para sigurado matutunaw yung mga sugar natin. Hindi lang siya pupunta sa ilalim. Lalong-lalo na kapag hand mixer yung gamit natin. Imimix ko lang to hanggang medium peaks and then ifo-fold na natin dito yung ating egg yolk butter. Ganito dapat yung texture niyan kapag inangat niyo yung inyong mixer. Nagbe-bend pa siya, di ba? Pero glossy at saka hindi pa maaligasgas yung texture, ganon. Dahil nga malabnaw naman yung ating egg yolk butter, pwede na natin tong i-mix kaagad lahat. And then gently fold. Wag kayong manggigil, dahan-dahan lang. Nag-i-start ako sa gitna, tapos paikot para mas mabilis, hindi na tayo mag-overfold. So ganyan, kapag kapantay na yung kulay, ay okay na. Diba? Ganyan lang yan. Pag nagtubig yan, ibig sabihin, nag-overmix na kayo. Meron ako ditong 12 by 16 na pan. Ang ginawa ko dito, pinunasan ko yan ng shortening. Tapos tsaka ko siya sinapinan ng parchment paper. Para lapat na kagad sa pan. Ay ako nung lumilipad-lipad eh. Tapos yan, nilagay na natin yung ating cake batter. Inuuga-uga ko yan para mag-level, pantay yung ating cake. And then, i-bake na natin to sa preheated oven na may 150 to 160 degrees Celsius for 18 to 22 minutes. Malalaman nyo na okay na yan kapag firm na yung gitna. Okay? Pagkatapos nyan, ang bango-bango nito habang binibake, yung oven natin ay hindi ko papatayin. Gagawa pa tayo ng isa pang layer eh. Bali, tataasan ko yung temperature nyan to 190 to 200 degrees Celsius. Para mamaya, preheated oven na rin yung pagkasalang natin. Tapos itong ating cake, tinatransfer ko kaagad yan sa isang pan para mas mabilis siyang lumamig and tinanggal ko yung dikit ng parchment paper sa gilid para makasingaw. Dito naman tayo sa ating tiger na layer, tiger cake. Meron ako ditong 10 pirasong egg yolks, 200 grams. Imi-mix ko yan ng bonggang-bongga. Kapag nag-froth na siya ng kaunti at naging medyo maputla na yung pagka-yellow niyan, tsaka tayo maglalagay ng 1/2 cup ng sugar. Medyo matagal talaga yung pagmimix nito. Pagka hand mixer, aabutin to ng nasa 9 to 11, 12 minutes, ganon. Medyo mahaba talaga. Pero pansinin nyo yung texture ha. Yung ating egg yolk ay hindi magvo-volume katulad ng ginagawa natin sa egg whites, pero magvo-volume siya. Parang yung texture niya kapag gumagawa kayo ng marshmallow, kung nakagawa na kayo, yan, pansinin nyo na lang yung texture niyan. Talagang medyo maputi na siya, maputla na siya. And ganyan yung pag tinaas nyo yung whisker. Pagka ganyan na yung texture, maglalagay tayo ng 5 tablespoon
4 to 5 tablespoon ng cornstarch. Nag-iiba-iba yon depende sa cornstarch kasi na ginagamit ko. Farlina yung ginagamit ko ngayon. Kung familiar kayo doon sa sa brand na yon. Pero pagka ibang cornstarch, lalong-lalo na yung mga nabibili sa grocery, mag 5 tablespoon din kayo. Kasi medyo, hindi ko ma-explain, pero ganun. Hirap na hirap ako mag-explain. Tapos itong ating egg yolk, pagkalagay natin ng cornstarch, minix ko lang yan hanggang maging combine yung cornstarch natin, and then pinadaanan ko lang ng isang hagod ng spatula yung buong bowl para siguradong pantay yung pagkakahalo. And then again, meron ako ditong 12x16 na pan. Ganun din, sinapinan ko din ng parchment paper, and then gently i-spread natin yung ating butter. Wag nyong diinan kasi pagka yan, makikita nyo mamaya yung outcome. Medyo nadiinan ko yung pagkakaspread sa kanya, o mas mababa yung nasa gitna. Ayan, i-bake na natin yan kahit hindi pa tayo nakakaabot dun sa temperature dahil katalo na yan, pwede na yan. Tapos, babantayan nyo to. Kasi mabilis lang to. Nasa 9 to 10 minutes lang to. 8 to 10 minutes, magiging okay na yan. Mabilis lang tong i-bake. Within 3 minutes yung shot na yon. So, nakikita nyo, nagaganyan-ganyan na yung texture niya agad. Mapapansin nyo, meron siyang part na hindi nag-tiger na ganun. Sa pagkaka-spread ko yun. So, make sure dahan-dahan. So, dahil ube naman yung ating cake, Magic Whisk na lang yung gagamitin ko. So, nagmix lang ako dyan na parami yung timpla ko nito. Kasi konti lang naman, manipis na layer lang ng cream yung ilalagay natin. Mga nasa less than 1/2 cup ng Magic Whisk, pwede na yun. Kasyang-kasya na yun, sobra pa. So, pagkalagay ko ng ice cold water dyan, sa lahat ng aking rolled cake, naglalagay ako ng powdered milk. Lalong-lalo na sa mga ganitong flavor, yung ube, yung pandan. Alam niyo yun, kasi ang sarap nun kapag may naiiwang magatas na lasa. So, pagka tinikman nyo to, ito talaga yung nagbabalance. Bukod sa masarap na yung Magic Whisk, yung lasa ng gatas natin, bagay na bagay dun sa ube. Alam niyo naman yun, common na masarap yung gatas sa ube. So, ayan, di ba? Nasa sa inyo yun, optional yung paglalagay ng powdered milk, pero I suggest kasi masarap talaga. Pagkapahid nga natin ng manipis na layer dyan, ay ito naman yung ating ipapatong. Yung ating tiger na cake layer. So, ayan. Medyo naging ako dito, na iba yung aking paggawa nito. Kasi usually, ang ginagawa ko, kasi pareho lang naman sila ng size. Ang ginagawa ko before, ay niro-roll ko muna itong ating cake, itong ube na to, roll ko muna siya. Tapos, pagka-rest niya, tsaka ko babalutin itong ating tiger na sheet cake. Pero ngayon, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, bakit pinagsabay ko silang i-roll. Pero maganda din naman yung kinalabasan. Hindi nga lang siya bilog na bilog talaga. Pero, sa tingin ko, okay lang din naman. Kung sanay ka na mag-roll, pwede mo tong gawin. Pero kung hindi pa, mas maganda kung i-roll mo muna yung cake mo. Tapos, tsaka mo siya balutin itong tiger na sheet cake. Para hindi ka mahirapang i-roll, okay? Depende naman yan sa inyo kung sanay ka na o hindi pa. Hanap ka ng mas maganda o mas pasok sa yung way. So, ayan, pagka-roll natin yan, bibilutin ko yung magkabilang gilid para masil, humigpit yung pagkaka-roll niya. And then, i-rest ko to sa fridge. Dapat mga nasa 1 oras para talagang nag-firm na siya. Ako itong adalantada lagi. Nasa 10 minutes ko pa lang siyang inire-rest. Gusto ko na siyang tikman kasi wala lang. So, ayan. Yung unang, yung dulo-dulo natin ay tatanggalin natin. Siyempre, para makita natin yung loob. So, ayan. Hindi ko ini-slice kagad lahat kasi nirest ko siya yung iba sa fridge. 2 lang yung slice ko para may pangkain ako. So, and yun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. I-try nyo to dahil pangako ko sa inyo, masarap and saktong-sakto yung lasa. Try nyo yung imul ko dahil talagang yung flavor nun palong-palo. So, yun lang. Bye-bye!